Bigong umuwi ang magtutubong si Jocas sa Negros Occidental matapos makuha ang tseke na nagsasaad ng kanyang kita para sa 24 tonelada o 24,000 kilos ng raw sugar. Halos 101,800 pesos pero hindi pa nababawas dyan ang gastos niya sa pag-ani. 300 pesos kada tonelada sa mga nagtatapas at karga, 170 pesos sa nagkakaro at 320 pesos sa trucking. Sumatotal 9,480 pesos para sa 12 tonelada ng tubo. Pero isang truck pa lang yan, dalawa raw ang katumbas ng naibenta ni Jocas. At wala pa rin dyan ang nagastos niya sa pagtatanim. Kung pagsasama-samahin, 91,460 pesos ang kabuoang gastos ni Jocas. Menos mo sa pinagbentahan na halos 101,800 pesos at ang higit 1,000 pesos na porsyento ng asosasyon, papatak na nasa 9,300 pesos ang kita niya sa isang taon o nasa 776 pesos lang kada buwan. Ekspektasyon mo mataas, tapos bababa yung presyo ng sukal, bababa yung income. Kami magsasaka, kawawa kami. 2,551 pesos lang kasi ang umiiral na presyo ng raw sugar kada sako sa lugar ni Jocas sa La Carlota, Negros Occidental, bumaba ng halos 200 pesos mula sa nakaraang linggo. Ang sistema kasi nagkakaroon ng linggo-linggong bidding kasama ang traders sa mga kooperatiba o asosasyon para hindi mabarat ang sugar planters. If the prices are too low, we can declare a failure of bidding. We just give advances to the planters so that they have money. The traders, I think they know naman what exactly is the right price. But right now, we are affected somewhat by the lot of imported refined. Nauna nang pinatigil ng SRA ang paglalabas ng imported refined sugar sa merkado hanggang hindi raw nagiging stable ang farm gate price. Wala rin naman daw ibang magawa ang ahensya kundi palakasin ang supply dahil wala silang kapangyarihang makialam sa presyuhan. So at times like this, actually parang where our hands are tied. What SRA is doing is we are allowed to provide the farmers with assistance and extension with regards to equipment, fertilizer, higher yielding varieties, new varieties of sugarcane. Tinitingnan din ng SRA ang posibleng pagmamanipula sa presyo habang pinaiigting ang pag-iinspeksyon sa mga warehouse para masigurong hindi raw na ipapalabas ang mga inangkat na asukal. Umaasa na lang si Jocas na makakabawi pa siya sa mga hindi pa niya naibibentang ani. Sana sa susunod tataas. Yun ang malaking tanong pag bumaba, wala, lugi. Back to negative. Mangungutang ka naman Mula Negros Occidental, Cari Cator, CNN Philippines.